At sa aking Madam UK channel, syempre. So may ganito din ako. So ikaw, meron din. Diba? So sabi ko nga, welcome to my Madam UK channel. At syempre, gusto ko yung character nito dati pang batang to, si Tinkerbell. Nauna ko siyang nakilala sa Tinkerbell, yung Kablasanon. What does it mean? The Kablasanon is ano siya, Bisaya word na parang mahirap, gano'n. Which is pobreng hanon. Pag pobreng hanon naman sa amin is sa Samar. What is that daya? Samar. Mahirap. Mahirap ako, gano'n. Laking hirap ako. So, yun din yung ibig sabihin ng Kablasanon. So, Kablas. So bakit ganun ang ano mo, ang pinili mo? Siguro, ano kasi siya, parang may ano rin po, sa pagkatao. Anong meaning sa'yo? Sa pagkatao ko. Kasi isa akong laking hirap, naranasan ko yung sobrang hirap namin ng araw na nakatira kami sa bukid, tapos 10 kami magkakapatid, kulang sa pagkain. Parang si Miss Catering. Yes, yung tatay. Kilala mo si Miss Catering? Yeah, yung tatay ko na siya sugal, pag may pera siya, uuwi sa amin ng lasing, tapos wala ng pera. So, Lumaki ka sa ganun? Hindi nagagampanan niya yung pagiging ama niya sa amin kasi halos minsan wala kami makain. Kasi inuna niya yung sugal. So, paano ka napadpad? Paano ka napadpad sa Manila? Ayun, napadpad ako sa Manila kasi ano ba to? Katapos ng high school. So, nung high school ako, decide ako na magtrabaho sa Manila. Dahil na rin Anong year to? Anong year? Anong year to? Ang hirap pala nito pag may... Anong year? Ayun. So, ano siya, 2012, 13 din. So, graduating ako ng high school noong 2012. Tapos, nung pag-graduate ko ng high school, sumama na ako dito sa Maynila, which is wala akong alam kung ano nga ba yung meron sa Maynila. Basta alam ko, makakapagtrabaho ako, makakabili ako ng mga bagong damit. Ganun. Unang trabaho mo? Unang trabaho ko, delivery ako ng soft drinks. Talaga? Magkano sinusweldo mo nun? So, sumisweldo ako dati ng 3,000 a month. Noong mga panahon na yon. So, hindi ka naman sumuko kasi feeling mo pagod ka pero ang liit ng sinusweldo mo. In-enjoy mo na lang? In-enjoy ko na lang yung kasi dati nung kabataan ko, nung pag-graduate ko ng high school, is yung 1,000 malaki na sa akin. Okay. Yes. Dun sa pagbubuhat mo, okay na. Sa pagbubuhat mo sa soft drinks, para sa'yo, malaking bagay na yon. Oo, malaking bagay na yun. At hindi lang yun, hindi ko dati hinangad yung sahod. Ang hinangad ko noon is kung paano ko ma-experience yung buhay Maynila. Yung malayo sa family. Alam mo ba na nung time na yun is walang alam yung mga magulang ko na pupunta ako ng Maynila. Hindi ko sinabi sa kanila. Kasi kapag nagkaalam ako, hindi nila ako napayagan. Sa point of view ba ng kagaya mong probinsyano, ano ang Manila sa inyo? Pag-asa? Manila, bilang isang probinsyano, ang Manila sa amin is Pag-asa. Parang nandun na sa part na pag-asa, tapos yung nakakatulong ako sa family ko kasi may part na parang nandun sa part na pag pumunta ko ng Maynila is magkakaroon ako ng maraming pera kasi madali ang pera doon. I call you Tinkerbell dun kita mas nakilala. So sabi mo kanina, bago tayo nag-start was, sikat ka dati. Anong title ng vlog mo ang sumikat na that you have 1 point something follower? 1.2 million. It was pandemic noon. So, nung pandemic kasi, regular ako dito sa Rebisco Company. So, nung time 2020? 2020. Nag-start ako mag-vlog dito sa Maynila, sa apartment lang. Pero, nung time kasi na yun, parang nung COVID-19 is talagang laganap siya. Natakot ako that time, so nag-decide ako na mag-resign sa trabaho ko. Then after mag-resign ko, umuwi ako ng Samar. So pag-uwi ko ng Samar, doon ako gumawa ng mga content. So yung mga content ko dati is mga funny video. Like, kung makikilala niyo si Maugma TV from Bicol, so same kami ng content dati. And ipapakita ko rin sa'yo mamaya-maya.
ano yon? Sabi mo na-hack eh. Na siya. So, at 2023, Earning na yon, monetize na yon. actually yes, sumasahod na ako doon ng mga nasa 8,000. 80? Yes. Ganun kalaki? Ganun kalaki yung sahod. Totoo? So, hindi pala budol si Meta? Hindi. Bakit ako hindi sumasahod ng ganyan? Sabi ko nga sa inyo, Millions talaga pala? consistent lang. And parang pagtrabaho lang din yung sipagan mo mag-upload, gandahan mo yung mga video mo, kailangan active ka sa kanila, kay Mita. So, kagaya na sinabi ko sa inyo, kung kinakailangan sa isang araw maka-upload ka ng 3 beses ng video, mas maganda. Siguro nung mga panahon na yan, okay pa. Pero ngayon andami na. Kaya ang hirap na ng kompetisyon. Ayan. So, Oo. siguro isa din yung Isa din yun. gaya ng sinabi ko sa inyo, sa mga content creator, Oo. mas maganda siguro kapag gumawa ko ng video is yung pang grand finals na. Grand finals na. Pero iba-iba kasi tayo ng talento, no? So, ano yung para sa'yo, Tinkerbell, yung pang grand finals? Ano mga content? Sa akin, siguro pag gumagawa ako kasi ng mga video ko is gusto ko yung mag-workout. So, yung mga video mo calling the attention ni Annalyn, feeling mo, yun yung magte-trending. Yes, oo. So, okay lang sa'yo, nasasakay tayo sa mga sikat. Yes. Ganon. Kailangan yon. Bilang isang content creator, hindi mo kailangan mo sila. Actually, kailangan mo lahat ng mga taong sikat para lang makilala ka din nila. Kasi tayo, bilang isang content creator, sino ba naman tayo para kilalanin tayo ng sino-sinong tao dyan? Very honest ka. Hindi. So, ako, inaamin ko sa inyo, sa lahat ng aming mga followers or sa lahat ng although nandun sa part na sasabay ako sa trending ng bawat buwan, yes, like Diwata, di ba? Naging content creator ako ni Diwata. And Mamaya natin, dun muna tayo kay Annalyn. So, ibig sabihin, yung pinakita mo doon, it's not true feelings no? Kasi tangan na lang ang maniniwalang Ako hindi ako naniniwala Sa totoo lang, oo, yes. Nandun na sa part na hindi siya totoo, pero So, gaya ng very sinabi ko sa honest. inyo, Very honest. Kung sakaling pagbibigyan ako ng pagkakataon na maging katambal or maging kalab din si Annalyn, why not? Oo. Diba? Bakit Ang sa daming dinami-dami? mga basher, mami, ang daming basher. Yes, nakita ko nga. Sobrang dami kong basher ng mga nagsasabi sa akin, bakla yan, ganito yan, sino yan, ganito. Pero you're crying pa. May ganun ka pang eksena. Yes, dahil nga content creator tayo, kailangan natin gumawa Yes, ng totoo. makabuluhang content or video. At oo, 'di ba? Not to deceive, syempre nandun na 'yon. Kapag content creator ka, maiintindihan na nila. Next was, dalo na tayo kasi doon naman kita nakilala sa pagiging Diwata lovers. So, kailan ka nag-start? Kung maaalala ko, si Diwata, halos kasabay ni Finest China yan Yeah. Parang last December. Yes, tama. Pero mas nag-boom si Finest during that time kasi bumibili siya ng fan base Mm-mm. 'Di ba? So si Diwata na-sustain niya gradually, 'di ba? Ngayon sinasabi laos, pero kung sanay ka sa analysis, nasusustain ni Diwata ang pagiging influencer niya 'di ba? So paano ka nag-start? Nag-start Kay ako Diwata. January. 2024. Oo, nga yan So, Sa old store niya pa. yes. Yun nung nandun pa siya sa Ayun na si Mami. nandun pa akong video. Ayun na, tingnan mo si Nandun Mami. pa Ang siya ganda. sa Tingnan mo si Mami. Ito na po yung Kakat lang po namin. Kakat lang po namin. Ang ganda naman ng birthday.